What if nagpunta ka sa isang restaurant tapos gusto mong sabihin in Korean? Hindi lang basta maganda yung ambience, masarap pa yung pagkain. 분위기가 좋을 뿐만 아니라 음식도 맛있어요. 분위기가 좋을 뿐만 아니라 음식도 맛있어요. Ginamit natin yung 을 뿐만 아니라 na grammar. So, si 을 뿐만 아니라, you use this grammar to connect two related statements wherein yung second part ng statement mo adds more information or emphasizes yung first part. Okay? So, kung meron kang addition to emphasize yung una mong sinabi, that time you can use 을 뿐만 아니라 grammar. So, sa English, ito yung phrase na not only but also. Not only this, kung ano yung first statement, but also kung ano yung addition. Okay? Sa Tagalog naman, hindi lang basta, kundi, tapos sa dulo, usually merong din. O kaya naman pa. Example, hindi lang basta maganda. Yung ambience, masarap pa or masarap din yung pagkain. Okay? So, si 을 뿐만 아니라, pwede mo siyang idikit kay verb, kay adjective, and kay noun. So, sa tatlong to, pwede. Unahin natin yung example with verb. So, halimbawa, gusto mong sabihin na yung lalaki, hindi lang siya basta masipag mag-aral, magaling din siya sa sports. 그는 공부를 열심히 할 뿐만 아니라 운동도 잘해요. 그는 공부를 열심히 할 뿐만 아니라 운동도 잘해요. Next example, adjective plus 을 뿐만 아니라. So, ang sasabihin natin is, si Jenny, hindi lang basta matalino, maganda din ang character niya. Jenny는 똑똑할 뿐만 아니라 성격도 좋아요. Jenny는 똑똑할 뿐만 아니라 성격도 좋아요. Okay, and last, yung ating noun plus 일 뿐만 아니라. So, sabihin natin, yung babae, hindi lang siya basta doktor, professor din siya. 그녀는 의사일 뿐만 아니라 교수예요. 그녀는 의사일 뿐만 아니라 교수예요. So, paano naman kung ang gusto kong sabihin ay, yung kaibigan ko hindi lang basta magaling kumanta, mahusay din sumayaw. Comment your answer.